mas nagiging digital na ang mundo. Hindi natin may pagkakaila ito. Hindi lamang yung pinaka-social media yung punto nun, kundi pati yung mga electronic voting at saka syempre yung gamit ng social media sa politika. Kung ikukumpara sa nakaraang eleksyon, hindi may pagkakailang mas high-tech tayo ngayon. Kaya nandito tayo sa Bulacan State University at ngayon handa tayo magpanayam patungkol sa darating na eleksyon. Sino nga ba ang tama? Sino nga bang mga karapat-dapat? Kilala mo na ba? Pwede po ba namin kayo makilala? My name is Levi J. N. Barlis from College of Business Education and Accountancy from BSBA 2F. Okay, so thank you po. So may mga konting katanungan lang po kayo. So sa tingin niyo po bang may kapangyarihan po yung social media na baguhin po yung resulta ng halalan? For me, yes, social media will have a great impact and napaka-powerful ng social media kasi in this, kaya mong ilabas lahat ng data kaya mong ibigay lahat ng information and in social media, nandun na lahat ng kailangan mong malaman. Hindi mo na kailangan pumunta or magbasa ng mga books kasi one tap mo lang, makikita mo na agad kung ano yung hinahanap mo. And with that, kapag may nabasa ka na isang bagay na mukhang makatotohanan, syempre, magkakaroon tayo ng power to share. Syempre, pag share natin yun, hindi na lang tayo makakita. And then, kapag nabasa ng isa, tas mukhang nakakaniwala, i-share niya rin yun. So, nagkakaroon ng butterfly effect. And yung pag-share ko na yun is pwede maka-epekto na mas kumalat at mas marami yung makaalam dahil sa ginawa kong pag-share. And syempre, hindi naman din natin alam kung hindi ko naman pinack-check tapos hindi naman ako nag-isip na kung tama ba talaga yung nakalagay tapos share ko na lang is makaka-apekto siya doon sa perception ng isang tao na ay hindi ko na iboboto to kasi ganito, ay ito iboboto ko kasi ganyan. So dahil doon nagkakaroon tayo ng maling pag-iisip sa kung sino ba talaga yung dapat natin iboto and hindi natin na pag-iisipang mabuti kung sino yung tama at karapat dapat nating iboto para maging mas maayos yung pamumuno sa bansa po natin. Okay, so sa tingin niyo po ba ngayong napakalakas na po ng social media and the likes, madali na po ba ngayong makatakbo yung mga taong sikat lang po or so on? Yes, kita naman natin bakit ang mga artist or yung mga artista ginagawa nilang hindi naman totally pero parang nagiging retirement plan nila yung pagtakbo sa kongreso. So kung makikita natin ang daming sumisikat na mga tumatakbo na walang plataforma na hindi maayos yung record nila na ang gusto lang nila is tumakbo kasi sikat sila, kilala na sila ng mga tao and syempre dahil sikat sila, famous sila, that's the greatest impact na mag-i-impact sa tao para sila iboto. Bakit ko naman kasi iboboto yung tao na hindi ko naman kilala kung pwede kong iboto yung kilala ko na talaga. Pero kilala ko siya in terms of showbiz, in terms of dahil sumikat siya sa ganitong bagay and dahil sa social media nawawalan ng puwang yung mga tao na hindi naman pala social media pero meron silang mas kakayanan na mamuno ng tama kumpara sa mga kilala lang dahil sa kung sino sila sa lipunan. So thank you po. Sa tingin niyo po, paano po ba nating masisigurado na yung mga makakaupo po sa mga importanteng pwesto nga po sa Pilipinas ay yung mga taong may sapat po na qualifications at saka po syempre achievements na rin po to back on their qualifications? For me, para sa in my POV, hindi natin ito kayang masigurado kasi hindi naman natin hawak lahat ng boto ng mamamayan and kahit na anong gawin natin is meron namang pwede yung dayain. Like hindi natin kayang kontrolin kung ano yung lalabas sa botohan. Akala natin konektado tayo sa lahat. Sa balita, sa opinyon, sa katotohanan. Ngunit sa likod ng bawat click, may pwersang humuhubog sa pananaw mo kahit hindi mo pa alam. Ang boto mo, ang paniniwala mo, ang kinabukasan ng bansa. Lahat yan pwedeng baguhin ng maling impormasyon. Sa panahon ng disinformation, ang tunay na laban ay hindi sa lansangan. Nasa loob ito ng utak at social media feed mo. Ngunit kung gagamitin natin ng wais ang mga plataforma tulad ng Facebook, Twitter at Instagram, ang mga botante ay makakakuha ng impormasyon, makakalahok sa mga talakayan at matututo tungkol sa mga kandidato na magre-representa sa kanila. Ang social media ay nagbago ng paraan ng mga Pilipino sa paglahok sa demokratikong proseso. Tandaan na mag-fact check muna bago iboto ang isang kandidato para magkaroon ng pagbabago. Ito ang nakaw na boto. Isang tahimik na krimen na matagal nang sumisira sa ating demokrasya. Hindi ito lantaran, pero ang epekto ay pangmalawakan. Sa likod ng mga screen at connection, may mga mata na lihim na nagmamasid. Mga kamay na kayang nakawin at manipulahin ang mga impormasyon. Mga boses na kayang patahimikin.
gamit ang isang click. Magandang araw po. Nais po namin hingin ang maikling panayam tungkol po sa issue ng cyberhacking at ang posibleng epekto nito sa darating na eleksyon. Makatutulong po ito sa aming ginagawang pananaliksik. Bago po natin simulan, maaari po bang magpakilala muna po kayo? So, ako si Romeo D.G. Gaspar Jr. Currently, I'm the Vice Governor of the College of Engineering Local Student Council and also a Civil Engineering student. Simulan na po natin. Ito po yung unang katanungan. Naniniwala ka ba na ang cyberhacking ay isang tunay na banta sa electronic na sistema ng pagboto? Bakit? Para sa akin, totoo na merong cyber hacking na nagaganap, and given na nadidinig natin sa balita na may ilang sites ng ating government ay nabi-breach ng mga hackers. So, dahil na rin sa pag-unlad ng technology natin, so mas nagiging sophisticated yung mga hackers natin, no? So, hindi secure ang sistema sa atin. So, maaring manipulate, yung, especially sa election, yung mga boto. Pwede mangyari yun, or magkaroon nga ng data breach na tinatawag, o masira yung mismong integrated ng election kung in terms of voting systems din, given na malapit na yung election natin. Sunod naman po, ano sa tingin mo ang mga mahalagang hakbang para maiwasan ang cyberhacking sa sistema ng pagboto? Siguro dito dapat siguraduhin nung mismong nagpapatupad nung electronic voting system ay yung mga authentication factor or kaya yung mga secured na IP address na gagamitin sa mga voting systems. Yung kumbaga merong strong encryption, yung multi-factor authentication, ganun. Tapos regular cybersecurity audit siguro para kumbaga na-check kung pumapasa ba yung mismong voting system sa level ng pwedeng ma-breach yung isang sistema nila para hanggang sa gayon ay na-upgrade nila to para sa hindi na talaga kaya ng mga hackers na pasukin yung mismong voting system. And syempre dapat yung training din sa mga election staff para sa best practices din. We're down to the last one po. Kung pagpipilian ka sa pagitan ng manual at electronic na pagboto, alin ang pipiliin mo at bakit? Sa akin, pwede ba yun ng hybrid system, ganun? Kumbaga electronic na may backup paper, ganun. Kasi pag electronic lang talagang nakakabahala siya. Kasi di mo talaga masabi pa sa ngayon yung pinaka technology natin. Pero kung siguro with electronic, with backup, paper backup, yung kumbaga electronic voting for speed and accessibility, tapos yung sa paper trail for verification and recount purposes. Kung pipiliin lang ang isa, so for me, mas safe pa rin ang manual voting dahil mas tangible at mas madaling i-verify. Pero dapat i-improve ang efficiency nito. Yun. Cyberhacking, isang makabagong anyo ng pananakot. Tahimik pero mapanira. Walang baril, walang bala. Pero may kakayahang pabagsakin ang tiwala ng buong bansa. Isang maling impormasyon, isang pekeng balita, isang nakompromisong sistema. Sa panahon ng digital na halalan, isang hacker lang ang kailangan upang baligtarin ang resulta. Pero may laban. Habang lumalakas ang banta, mas tumitibay ang depensa. Sa bawat kabataang marunong, sa bawat eksperto at tagapagtanggol ng katotohanan, may pag-asa pa rin tayong magtagumpay. Sa bawat paggising ng bayan, may panibagong pag-asa. Sa bawat araw, may mga pangarap tayong inuukit. Pero sa likod ng mga simpleng gawain, may mas malaking tanong. Sino ang magdadala ng ating kinabukasan? Ako si Mario Cisanos, guro sa Bunganga Elementary School, Bustos, Bulacan. Para sa inyong katanungan, nakaboto ka na ba sa kahit anong uri ng halalan dati? Opo, nakaboto po ako sa mga nakalaang o nakalipas na halalan. Kaya lang, dahil po ako laging nakaupo sa mga eleksyon, either po na sumisingit kami ng pagboto or pwede po kami makaboto sa mga presinto na aming kung saan kami nakasend. Ano mas gusto mo ang paraan ng pagboto, manual o electronic, at bakit? Para po sa akin, gusto ko yung electronic. Although hindi ako nakasanay sa technology, mas prefer ko pa rin po yun kasi tingin ko mas mabilis siya compared sa manual. Ano ang personal mong opinion tungkol sa pagiging epektibo ng manual na sistema ng pagboto? Okay, ever since naman kasi manual tayo, di ba? Wala pa naman tayong machine na sumula-sabol. So, dahil yun yung pinakauna namin gamit. So,
nakita na rin natin kung gaano ka-effective ang manual voting. So, di ba nga, pag manual voting po tayo, iniisa-isa tabi natin ang mga gawain or yung mga dapat gawin para ma-tiyak natin na tama at tama yung ating mga pinagasang boto, yung paraan ng pagboto. What do you think are the advantages of manual voting? Yung benefits ng manual voting, dali nung i-audit at suriin. Siyempre, dito sa cyber attack kasi nga, manual lang, hindi tayo ng technology. Then, malinis para sa mga botante ang anong uri ng pagboto. And then, siyempre, mababa sa gastos dahil tao lang yung nagamitin para sa proseso ng pagboto. And, tama or ang kung sa mga lugar na mahina yung technology or kuryente or internet. Kaya, mas yun benefits mo ng manual voting. Disadvantage naman ng manual na pagboto, mabagal yung pagbibilang na boto. Kasi talagang isa-isahin yun. Siyempre, mahirap dun din sa mga ibis natin o yung ating mga magsaserve sa election, yung pagbasa na malakas para sa mga tao, marilikilan na yun yung boto na nakita mo doon sa balota. And then, siyempre, mataas yung possibility ng pagkakamali ng tao, by human error, kumbaga. Ang boto, simple lang sa mata ng iba. Isang papel, isang marka, isang pangalan. Pero sa bawat boto, may kinabukasang nakataya. Sa kasaysayan, nakita na natin kung paano ang isang boto ay maaaring magbago ng direksyon ng isang bayan. Sa panahon ngayon, higit kailanman mahalagang maging mapanuri, maging matalino. Mula sa mahabang pila at papel na balota, ngayon ay unti-unting sumusulong ang bansa sa makabagong paraan ng pagboto. Sa hinaharap, posible na ang ligtas at mabilis na halalan, gamit ang fingerprint, facial recognition o kahit ang iyong sariling telepono. Ganito na katulin ang teknolohiya na napapanahon ngayon. Bumoto ng matalino dahil ang kinabukasan ng bayan nakasalalay sa boto ng bukas. Sa panahon na mabilis na teknolohiya, huwag nating kalimutan ang pinakamahalagang bahagi ng bawat koneksyon. Ang tiwala. Tiwala sa sistema, tiwala sa isa't isa, at tiwala na kaya natin protektahan ang kinabukasan sa pamamagitan ng kaalaman, pagkakaisa, at pagkilos. Kaya't sa darating na halalan 2025, piliin natin ang Tapat, Totoo, makatao, Responsable. maaasahan, makatarungan, Matalino. May paninindigan. Mapagkakatiwalaan. May puso. Tama. piliin natin ang tama para sa bayan. Ito ang AI Witness. Sa pagkakaisa ng bawat mamamayan, sigurado ang isang boto para sa bawat Pilipino. Dapat tama.